Your name? Dean James Paredes. Mr. Paredes, you're here for the position of management trainee? Yes. You can call me DJ. That's my nickname. DJ, okay. Why did you apply for this position? Why? Because I think I'm a well-qualified person to become a management trainee. Kasi wala akong trabaho. Sorry. Sorry, sir. Joke only. From your transcripts, I can see that your school performance was very substandard. You even failed in some of your subjects on your fourth year. Na-distract kasi ako, sir, sa final years of my college days, eh. I joined the band, sir. A band? What band is this? Pop rock, sir. Nagsisimula pa lang kami. At hindi ka na nagtrabaho after that? Sir, nag-concentrate po ako dun sa banda for the past 3 years. For 3 years? You don't seem to have any relevant working experience for the position. In fact, you have no working experience at all. You were recommended to us by Mr. Damian. He's one of our top clients. What is your salary expectation? I have no idea, sir. This is my very first job application. Mr. Yeah. Paredes, DJ, we normally start with an applicant's salary expectation. Can you please give us a specific amount? 20,000 pesos a month? There are hundreds of applicants for this position. Ang iba sa kanila ay pumapayag na minimum wage lang ang sweldo. We have an economic slowdown. Sir, hindi ko talaga alam kung anong minimum wage ngayon, eh. Meron ka bang more realistic salary expectation? Wala. Wala, sir, eh. Uy, okay yung chord patterns na yan, ah. Alin? To? Kumusta yung interview mo kanina? Kailan yung second interview mo? Wala. Huling job interview ko na yan. Ha? Ibig mong sabihin tanggap ka na? Hindi. Ang ibig ko sabihin, huling job interview ko na yon sa buong buhay ko. Hindi yata ako babagay sa trabahong pang-opisina, eh. Akantayin ba natin yung isang gig nating cover nating Rolling Stones o yung E-Heads? Wag na wag mo nga banggitin mga pangalan ng grupong yan, ha? Easy ka lang, Cholo. Masyado ka nag-iinit, eh. Huwag ka mag-alala. Sisikat din tayo. Ay, makapagpalit na nga. Nangangati ako dito sa suit ko, eh. Hi, Cholo. Hi, Ang Elisa. down payment sa kotse. Uy, Datong! At last! Alam mo, grabe. Grabe ang traffic, ha? Nakalimutan ko na kung gaano kagrabe ang traffic pag rush hour. Pero, thanks for lending me your Beetle, ha? Sure, no problem. Best deal in town yan. Rent ka ng luxury car, may libreng vintage car. Ganon? Halika, pasok ka muna. Kaya lang magulo sa loob, eh. We're getting ready for the party. Well, actually, I have to get going na rin kasi medyo hindi bago pa ako sa kalye. So, alam mo, hindi kaya tumirik tong vintage Ay, car hindi. mo. Alaga-alaga yan. Sure? Oo. So, I'll see you tonight. Dito, for Carla's party. Ay, She's nako. expecting you. Sana nga may time pa ako mag-party pero lahat naman ng oras ko before Sunday, na-schedule lang mommy. So, tatawagan ko na lang si Carla. O, sige, sige. Sabihin ko kay Carla, darating ka mamaya. Who knows, makahanap ka pang last minute fling. O siya, I'll see you tonight. I'm sorry, Cholo, but I'll see you on Sunday. Bye! Bye. Cholo, sino yung chicks na kausap mo? Ba't pag may chicks na ganyan, hindi mo nilalapit sa amin? Ayan, kayong dalawa. Talagang pare-pareho kayong mga hayok. Si Alisa yung kliyente ko. May booking para sa luxury car para sa linggo. Inimbita ko nga mamayang gabi para sa party. Yan, isa pa yung party niya kung bakit pa ako pumayag na pa-costume-costume pa. Hindi kaya ako sumipot. Naku, di nawala ng waiter shota mo.
Kayo, ano bang susutin nyo? Wala. Kahit ano na lang. Hello? O Carla? Sandali ah. DJ, it's the love of your life. Hello, DJ? Hi, love. Sinubukan mo na ba yung damit na hiniram ko para sa'yo? Anong hindi pa? Ha? Kung alam mo lang kung anong pachika-chika ang ginawa ko para mahiram ko lang yan, ah. Look, DJ, we have to look good together. You know, as a couple. Ah, basta, I want you to wear it, okay? Ay, magmumukha akong ewan nito eh. Pagbigyan mo na yung shota mong mahadera, ha? Yan. Ay, basta. Uy, Beatles! Eh, ikaw, sino ka ba dapat? Hulaan mo. Kuya Germs! Sobra ka, ha? Well, actually, I thought of coming out as David Bowie or Freddie Mercury. Kaya lang, last minute ko na naisip na mag-Prince and the Revolution na lang. Eh, bakit hindi ka na lang nag-Boy George since may obsession ka naman sa mga bisexual rockstars? Well, sila yung mga idolo ko pero hindi ko sila binibigyan ng label, okay? Kung mag-Michael Jackson naman ako, di mas iisipin pa nila mas mukha pa akong weird. Well, O paano? Mauna na ako sa labas, ha? Marami na atang tao kasi. See you, Forrest Gump? Well, Cholo, how do I look? Kamukha ko na ba si Diana Ross? Ain't no mountain high enough. Alam mo, madedemanda ka ni Diana Ross sa pagdadamage mo ng kantang yan. Diana Ross, ha? Baka ina. Ina Raimundo? Hindi, ina ni Jaya. Ikaw, Cholo, ha? Pinagbibigyan lang kita ngayon dahil tutulungan mo ako mamaya sa speech ko. DJ! Marami bang naka-costume? Ilan lang eh. But I'm sure ikaw pa rin ang mag-stand out. Ang kukorny talaga nila, wala silang mga party spirit. DJ, ang costume mo, why are you not dressed? oh, ayoko. Ang init-init eh. Ganito na lang ako. John Lennon. DJ, mukha kang trapo niyan. Para kang hiping hilaw. Eh, kung gusto mo, di ikaw na lang ang mag-suit ng costume ko. Basta ako, eto ako. This is me. Kung ayaw mo, di wag. Kung kailan pa birthday ko, dun ka pa hard-headed. Huwag kang tatabi-tabi sa akin mamaya dahil hindi tayo bagay together. Hi, Cholo! Uy! Oh, Jenny! Halika, halika! Andiyan si Carla sa loob, halika! Ay! Naku! I'm so sorry. Are you okay?
Uy, Alisa! Cholo! Uy, Hi! Alisa! Sabi ko na nga ba, darating ka eh. Hay naku, hindi nga dapat eh. Paano, naabutan ako ng traffic. So, nag-U-turn ako, paikot-ikot, and I'm back here. Buti naman. Teka muna, bakit mo ako nahulaan agad? Siguro hindi maganda costume ko. Eh, sino pa ba naman na magpe-prince dito sa Pilipinas, Aber? Hi, everyone! Hoy, Spinner! Sinabi ng hinaan ng music, hindi kita babayaran. Okay, everyone has a glass na. I'd like to offer a toast for myself and to everyone who came here to celebrate with me. So naka-costume, welcome. At doon naman sa mga corning dumating na hindi naka-costume, wala kayong drinks. Now I'd like everyone to get their glasses. Oh there, get it from him. DJ, waiter. Hello? O yung speech. In the spirit of our party, let's give peace a chance. Imagine all the people sharing the world, and you may say I'm a dreamer, but Let's party! but I'm not the only one. I hope tonight you'll join me, and all will live as one. All I'm saying is, Let's party! Okay, let's party! Ano ba yung speech ni Carla? Paano kasi nagpapatuloy siyang gumawa ng speech? Oh, Ayun, pinaglaruan ko nga. Gusto niya retro, ginawa ko siyang Beatles inspired. Nakakatawa. Anyway, cheers! cheers! Naihanda ko na nga pala yung bridal car bukas. Para sa Sunday. Speaking of which, okay ba naman yung rate na binigay mo sa akin? Sabi ko naman sa'yo, that's the best deal in town. Teka muna. Tuloy na ba yung kasal na yan? Kahit bumagyo, lumindol o bumaha? Yes, Cholo. So, tuloy na. Bukas Saturday, tapos Sunday. The big day, alam mo, super. Tensyon na talaga ako. What if makilala mo si Leonardo DiCaprio ngayong gabi at mag-propose na marriage? Anong gagawin mo? Hay, naku, Cholo. Wala na talaga tong atrasan. This is it. Oh? Yes. Sigurado ka na ba talaga? Yes. O baka Ano namang bago pa isip mo? Hindi, ito na talaga. Tuloy na. Eh, ilan taon na ba kayo ni Alfred? Secret. Eto. Pwede na ba itong Leonardo? Ay, Guess mo kung ano yung costume niya. Pag nahulaan mo, bibigyan ka ng discount sa rental car. ako yung miyembro ng isang sikat na grupo noong 60s. 60s. John Lennon. Galing! May nakahula na rin sa costume mo at last. Alam mo, hinahanap ni John Lennon ang kanyang Yoko Ono. Yoko Ono? Si Yoko Ono, remember? Yung greatest love ni John Lennon and the reason kung bakit nag-break up ang Beatles. Whatever. Alisa, dapat mag-enjoy ka ngayong gabi dahil bilang na ang araw mo. You met my boyfriend DJ, no? Yeah. Mm-hmm. Hi! DJ, can you get me some drinks for my friends from Malabang? At saka yung white wine, okay? I-serve natin maya-maya, alright? Tapos kailangan chilled yun, ha? Halika na. Yung lalaki bang yun? Boyfriend talaga ni Carla? Oo, siya yung lalaki sa buhay ni Carla. Alam mo, napakabait kasi niyang si DJ eh, kaya naabuso ng pinsan mo. Alam mo, ang dapat na title ng pelikula ng dalawang yan? Ang doormat sa buhay ni Carla.
Cheers! Yeah! Alright! Thank you, ah. Alam mo, kung gusto ko sana mag-waiter, nag-apply sana ako sa restaurant. Hindi ko alam kung ano ba talaga ako, houseboy o boyfriend. Uy, anong tingin mo dyan kay Alisa? Ha? Si Alisa? Wala naman. Tinatanong ka nga niya eh. Oo. Eh, anong sabi niya? Basta, Anong sabi niya? wala. Tinatanong niya lang kasi kung waiter ka ba talaga. Alisa. Alisa. Nasaan na ba siya? Alisa, nakita mo ba si DJ? Yun o. Ay, Punta ka naman sa gig namin mamaya. Bukas ng gabi kung wala kang gagawin. Sure. Hoy, Cholo, nakita mo ba si DJ? Napaka-unpredictable talaga niyang best friend mong yan. Kung kailan mo siya kailangan, bigla siyang nawawala. Carla, can't you see? May kausap ako. Ikaw ba yung nakatsyadeng? BM ang dala ko. Black na BM? Yes. Yun yung katabi nung dala ni DJ na motorbike na wala na ngayon sa labas? Baka umuwi. Naasar kasi. He can't do this to me. Samahan mo ako sa labas at i-check natin ulit. Oh, bakit hindi mo naman kasama yung husband-to-be mo? si Alfred. Ay, nako, ayun, nasa Bacolod at bukas pa raw ang uwi niya sa Manila. Kasi, pinadala daw siya doon ng mami niya. Sounds like a mama's boy. Mhm. Alam mo, ewan ko nga eh. Kasi imagine ha, sa linggo na yung kasal namin at lahat, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakasama for more than 3 hours. Mula nung dumating ako last week from New York. What? Di ba, teka muna, di ba kailangan trial bago wedding? Baka hindi magkasya yung Hoy, hoy. wedding ring, masasaktan yan. Ikaw, alam mo, ikaw talaga, luka-luka ka, no? Ay, ako aalis na, okay? Ciao. At Sige, pakisabi kay Carla na tawagan niya ako bukas ng umaga, okay? okay. Okay, bye. Teka muna, are you sure kaya mong umuwi na mag-isa? Kaya ko, and besides, baka may mapick up akong Leonardo DiCaprio. Di ba? Bye. Bye-bye. Mag-ingat ka, ha? Yeah. Good luck sa gig. Sige, ingat ka, ha? Ingat! Walang ya talaga yung kaibigan mo? Ipinahiya ba naman ako sa harap ng mga friends ko? At kayo naman, bakit yung pinabayaang mawala yung gagong yon? Birthday ko pa naman. He just can't get away with this. Hoy, Cholo ha, sabihin mo sa kaibigan mong yan, humanda siya sa akin bukas, humanda siya!
John Lennon, nasiraan ka? Can I give you a lift? Ah, hindi. Hindi talaga ako nasiraan. Nagpapahangin lang ako. Masyadong magulo dun sa party eh. Ah, well, okay. Ah, ah, can I invite you for a cup of coffee? Sa coffee shop, malapit lang. I'm really sorry kasi medyo late na eh. I'm sure my parents are worried already kasi hindi nila alam na party ako. So, ayaw nila nag-iisa ako sa kalye ng gabi na. Hindi ka naman nag-iisa eh. Kasama mo naman ako eh. Please. Just one cup of coffee. I'm sorry DJ pero marami pa akong aasikasuhin bukas. Sundan mo lang ako. Sige na naman. Nag-aaral ka. So, naka-leave ka sa school ngayon? Well, actually, katatapos ko lang ng certificate course sa music theory Wow! Yeah. Saan? sa Juilliard School. Julian. Yeah. Ako nga gusto kong mag-aral ng music eh. Pero, Well, sabi ng daddy ko, gutom ang aabutin ko. Music theory. Parang ang bigat. oh well. Okay bang cappuccino dito? Alam mo ba, para makakompose ka ng mga classical pieces, kailangan meron kang background sa theory. Tsaka alam mo, kumuha rin ako ng subject sa music education kasi parang ang sarap magturo sa mga bata. Pero, alam mo, parang wala sa itsura mo yung nagka-classical eh. Parang iba yung dating mo. At bakit? Siguro iniisip nyo yung mga nagka-classical, puro mga nerds, no? Gusto sana kitang yayain sa gig namin eh. Gig? Kailan? May grupo kami. First big gig namin bukas. Paprak ang mga kinakanta namin pero paminsan-minsan may cover. Talaga? Ano naman yung mga kinocover yung songs? Clapton, Bryan Adams, Pepe Smith. Gusto mo ba yung music namin? Ay, nako. I like all kinds. Ang nag-encourage lang naman sa akin na magkagusto sa classical was my mom. Kasi frustrated opera singer siya. Pero, natutunan ko na rin magustuhan ng classical. Eh, sino naman sumusulat ng mga songs nyo? Ako. Ano ba yung sinasabi ng mga songs mo? Yung mga nararamdaman ko dito. Lalo na kung meron akong mga bagong emosyon na nararamdaman. Tulad ngayon. Parang meron akong naiisip na kanta. Ano naman kanta yon? Woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. Alam mo, feeling John Lennon ka talaga. Of course. Bakit ka pala bigla umalis ng party? Nasa raw kay Carla eh. Sa buhay ko. Tensyon pa para sa gig namin bukas. Ikaw pala, ba't ka umalis kagad? Eh, marami pa akong aayusin bukas ng umaga eh. Para sa kasal. Kasal? Mhm. Sino ikakasal? Ako. Uy, naku! Nabasa ka tuloy. Okay ka lang? Okay lang. May dala akong pampalit. Sure ka? Okay. Buti na lang pala meron kang baong, extra shirt. Or else, babad ka sa basa. Hula. Ha? Hula. Ano raw? Hula. Hula! Sige.
Pareho kayo magpapahula. Hello. Junior. Ano? Nanakawan ng parlor? Paano nangyari yun? Inireport mo na. Sa pulis. I-report mo na. Oo, hinuhulaan ko yung mga pulis doon sa presinto. Ngayon na. Oo, sige. May hinuhulaan pa ako eh. Hindi ba ninyo nahulaan na mananakawan ng parlor nyo? Ang destino ng taong hinuhulaan ko. Hindi ang mangyayari bukas. Antipatiko. Tigpa 5 minutes lang kayo. Pag lumampas, may extra charge. Ikaw na una. Mas simple ang destino ng lalaki. Mukhang magugulo ang mundo mo sa susunod na mga araw. Mayroon kang makikilala. Sino yun? Hindi sinasabi dito ang pangalan. Pero, isa siyang dayuhan. Kasintahan mo siya ng unang panahon. Pero pinabayaan mo siya kaya kayo nagkaganon. Ito na ang huli mong pagkakataon para magkasama kayo uli. Huwag mo nang palalampasin. Oh, ikaw naman. Okay. Teka, sandali, may mga tanong pa ako. Lampas na yon, extra charge. Malapit ka na ikasal. Pero may nakikita kong maitim na ulap. May itim na ulap? Magulo. Komplikado. Kailan ang kasal mo? Sa linggo ho, sa susunod na bukas. Sa kanya? Hindi po. Isipin mong mabuti kung anong talaga ang gusto mo. Kapag niloko mo ang sarili mo, habang buhay kang maghihirap. Pwede ba ninyong basahin ng malinaw yan kung ano man ang gagawin namin? Mayroon ng extra charge pag sinama pa kita ulit. Mabait ka. Kaya magiging mabuti kang asawa. Kaya lang, mag-ingat ka sa pagdidesisyon sa buhay. Dapat, ikaw ang magdidesisyon ayon sa iyong mga paniniwala. Hop. Teka. Let me. Allow me, madam. Okay. Yan. Iyon. Okay. There you go. Oh. Alisa, pilitin mo namang makanood ng gig namin bukas ng gabi sa asylum mo. Nako, magkikita kami ni Alfred bukas yung magiging asawa ko. Marami pa kami pag-uusapan na mga last-minute details. So, ano oras na pala? 1:45. Nako, Sabado na pala. Alisa, sige na. Para makita mo naman ako mag-perform. Kahit na isama mo pa yung magiging asawa mo. Nandun naman si Carla eh. Kung gusto mo sa kanya ka na lang sumabay, di ba? Ay nako, DJ, hindi naman kasi mahilig sa banda si Alfred Alisa,
yun, DJ? Kasi, parang, hindi ko akalaing. Wala. Alam mo, nasanay ako sa New Yorkers na diretsahan magsalita. Kasi 2 years ako doon, so... Ano ba talaga gusto mo sabihin? Kanina sa coffee shop, magkausap tayo. Parang, matagal na tayo magkakilala. Ay, nako. Kayo talaga mga lalaki? From New York to Manila, pare-pareho kayong bolero. Nung binanggit mo sa akin na ikakasal ka na sa linggo parang nabigla ako. Parang natauhan. Alisa, bukas ay, mamaya na pala yun. Subukan mo naman makapunta. Ay, teka. Yan. Breakfast? Lunch? Merienda? Dinner? Midnight snack. Um... Well, bye, DJ. Good night, and it was nice meeting you. DJ. Ha? Yung payong. Neto, Thank you. paano? Bukas. Subukan mo. 8 p.m. Okay. Bye. Alright. Bye. Alisa, ano ka ba namang bata ka? Naku, alam mo bang tumawag kanina sa akin si Alfred? At hindi ko malaman kung anong sasabihin ko sa kanya. Naku, hindi ko alam kung nasaan ka, kung saan kita tatawagan. Ma, will you relax? Hindi pa kami kasal ni Alfred, so hindi ko kailangan mag-report sa kanya. And besides, bukas pa siya darating, di ba? At kanina, nakausap ko rin yung magiging biyanan mo. Oh, May konti raw silang problema kaya hindi sila makaka-attend. what? Hindi sila mag-a-attend ng wedding ng only son nila? Ano ba naman klaseng wedding to? Iha, don't worry. May emergency lang sila. Nagpadala naman sila kay Alfred ng 100,000 pesos para sa mga gastos-gastos. Ma, hindi yun ang point. Eh bakit hindi nila ako kinausap? Ang point dito, dapat patuloy ang kasal ninyo. Dahil kung hindi, siguradong mas malaki ang gastos. At paano ka nilang kakausapin kanina? Eh wala ka. Saan ka ba nanggaling? Kay Carla. Napadaan ako doon sa birthday party niya kanina nung na-traffic ako. At sino naman ang lalaking kasama mo? Eh di boyfriend ni Carla. Maria Alisa, umalis ka kaninang hapon. Mag-isa kang nagmaneho kung saan-saan. Pagkatapos umuwi ka ng 2:00 ng madaling araw. Sa linggo na ang kasal mo. Linggo ng umaga. Ayoko nang lumalabas kang mag-isa. Dahil matagal ka na wala dito sa Manila. At saka ano na lang ang sasabihin ng mga taong makakakita sa'yo. Kapag nakita ka nilang may kasama kang ibang lalaki. Alam mo naman dito, hindi katulad sa New York na walang pakialam ang mga tao. At saka nakakahiya kung makarating sa partidos nila Alfred. Alam mo namang konserbatibo ang mga yun. Ma, wala akong ginagawang masama. Oo nga. But, just remember, dapat maisip mo na mag-iiba na ang buhay mo ngayon. Ikaw na ang magiging asawa ng heredero ng Hacienda Arago. Kaya dapat,
maging maingat ka sa iyong reputasyon. Ma, please. Matutulog na ako. Sige. Don't forget si Alfred. Magkikita kayo sa lobby ng hotel. 12:00. Huwag kang malilate. Good evening po. Dito ka na naman matutulog? Usapan natin, 3 days ako dito. Pangalawang araw pa lang ngayon. Tsaka, di ba? Mag-best friend naman tayo. Ako, best friend ang turing ko sa'yo pero manunubos naman ang turing mo sa akin. Ikaw naman, Cholo. Alam mo naman na wala na ang mami ko, tsaka palagi akong inaaway ng daddy ko. Ikaw na nga lang nagpo-provide ng mother image sa akin, sabay ganyan ka pa. Ikaw na nga lang source ng strength ko eh. Tingin ko nga sa'yo, parang Madonna eh. Ano, yung birhen o yung like a virgin? Ikaw talaga, niloloko lang kita eh. Lambing lang. Alam mo, nung tumigil ka rito 6 months ago, inubos mo yung imported cigars ko. Tapos noong nakarang araw, sinugod ako ng ex-girlfriend mo, akala nagli-live-in na tayo. Tapos yan si Carla, hindi yan mapakali hanggat hindi kanya nakikita. Tapos hindi man lamang yan tumulong, magayos, pagkatapos ng party. Tapos katutulog ko pa lang tumawag yung daddy mo. Tinatanong niya sa akin kung saan mo raw dinala yung kinash out mo sa credit card niya. Tapos ano naman bibigyan mo sa akin problema bukas? Ha? Ha? Alam mo, kung ako sa'yo, uuwi na lang ako sa amin, kakausapin kong airpot ko. Ipapatch up na lang namin kung anong dapat naming ayusin. Di ba? Tandaan mo, meron tayong rehearsals ng alauna. Tapos yung si Carla, nagwala yung kagabi. Kasi nag-disappearing act ka na naman. Saan ka ba galing kasi? Dearest Joanna, ang biggest regret ko ngayon ay ang absence ng aking best friend on my wedding day. Sayang talaga hindi ka makakuha ng break sa classes mo. You would have been my perfect bridesmaid. Pero naiintindihan ko naman dahil medyo rush din ang pagplano nito. My other regret is that I just met someone. His name is TJ. Sensitive at may sense. Siguro kung hindi lang ako ikakasal. Ay nako, ewan ko lang baka magpaiwan na ako dito. Fantasy, ano? Okay siya pero sayang. Boyfriend siya ng cousin ko. Tapos nagpahula ako.
Oh, sagutin mo sa'yo to. Uy, DJ. Gising. Gising, DJ. Sagutin mo. Uy. Hello? Ano nangyari sa'yo kagabi, ha? Who's this? Anong who's this? Ako to. Sorry hindi kita nabusesan. Nasaan ka kagabi? Carla, relax ka lang. Umagang umaga, high blood ka na. At sinong hindi maha-high blood sa ginawa mong kahihiyan sa akin? Umuwi ako. Umuwi ka? Nandyan ka kina Cholo. Hindi ako wrong number, no? Lolokohin mo pa ako. Iniwan mo ako sa party ko. Ni Honey Hon, hindi ka nagpaalam sa kahit na kanino. Busy-busy ka Kung sino-sino sinasayaw mo Nagpahangin ako dahil napagod ako sa kakaserve sa party mo. Nagmukha akong tanga. Imagine, my own boyfriend walking out on me on my own fucking birthday party. Mas nagmukha pa nga akong waiter kaysa boyfriend mo Tsaka ikaw lang naman nagpauso ng retro costume party na yan Alam mo, ako nga nagmukhang tanga hindi naman ikaw DJ, ako ang victim dito. Ganito na lang ba ang trato mo sa akin? Hindi ko na kaya to. Mag-split na lang tayo. Carla, ginawa ko ng lahat ng gusto mo. Kaya kung yan ang gusto mo, di sige, split na tayo. Wala lang. Ganyan talaga ang buhay. Kung tayo ang unang nagkakilala, di tayo sana magkatabi sa altar bukas. Naniniwala ka ba sa soulmate, Cholo? Soulmate? Ano bang pinagsasabi mo? Bedmate lang naman alam ko Ako, naniniwala ako sa reincarnation. Yung talagang minahal mo nung first life mo, makikita mo rin sa present time. At sa first meeting ninyo, pag kumakabog ang dibdib mo, ay parang may tumatakbong kuryente sa mga ugat mo. Titigan mong mabuti yung taong yun. Yun ang soulmate mo. Di ba sa mga lalaki, libog ang tawag doon? Kung sa bagay kung mangyari sa akin, ma-feel ko na yon. Baka kailangan i-break-in kagad. Alam mo, Cholo, naniniwala ako nakasali ka sa isang harem nung first life mo. Ganon. Akin na nga yan. Alam mo, nung nagkatinginan kami ni Alisa kagabi, alam ko kagad, siya ang soulmate ko. Nung nag-coffee kami. Okay na okay siya, Cholo. Habang nagwawala si Carla sa kakahanap sa'yo, nagko-coffee kayo ni Alisa, ganon? Kailangan namin mag-usap muli. Inimbita ko siya sa gig mamayang gabi. Sige na naman, Cholo, tulungan mo naman ako. Okay ka lang. Ikakasal na yung tao bukas. Liligawan mo ngayon. 5 hours mo palang break yung pinsan niya. Bibisitin mo lang yung kakasal. Pagkatapos mong tarantaduhin yung pinsan niya. Tumigil ka nga, DJ. Baka pati yung business ko sa car rental mabalilasa pa sa'yo Paano kung kami nga talaga ang dapat magkatuluyan? Kami ang para sa isa't isa. Paano kung mabugbog at madamay ako? Ay. Kung sa bagay, naniniwala naman ako sa destiny Alam mo, nung dalaga pa si Mami, meron siyang long-time boyfriend. Mahal na mahal nilang isa't isa. Kaso mo, ayaw naman ng lola niya doon sa boyfriend niya. Ganun na nga yung nangyari. Ayun, di sila nagkatuluyan Tapos napangasawa ni Mami si Daddy. Tapos namatay si Daddy 5 years ago, di ba? Remember? Okay lang naman si Mami nun Tapos, magic, out of nowhere, nagkita sila ng dati niyang boyfriend. Ayun, na-realize nilang parehong dalawa na mahal pa rin nilang isa't isa after 20 years. Funny, no? Ayun, para tuloy sila naglalakad sa ulap. Para bang teenage sweethearts. Hoy! DJ, saan ka pupunta? May rehearsal pa tayo. Hi, Alisa. Hi, Carla. What's up?
Alam mo ba ang diferensya sa mga relasyon these days? Mga lalaki. Bakit ba lahat sila mga tarantado? Bakit mo nasabi yun? Eh, yung siraulo kong boyfriend, nilayasan ba naman ako sa gitna ng party ko? At nung kinonfront ko siya, aba, ako pa ang inaway. Kaya kaninang umaga, I dropped him like a hot potato. Nagmamakaawa ngang wag ko daw siyang isplitan. Eh kaso, ginalit niya ako eh. Pinrake mo si DJ? Of course. Pero alam mo, maya-maya lang, susunod-sunod na yan na parang asong nagmamakaawang makipagbalikan. 2 beses ko na inisplitan yan eh. Mabait naman si DJ ah. Nagkausap kayo? Ha? Nung party mo, di ba pinakilala mo kami? Yun ang first impression ko sa kanya. Mabait. Nasa loob ang kulo, unpredictable ang mood, may toyo sa ulo. Naku di bale Carla, marami pang lalaki dyan. Susno, ikaw pa. Mismo. Alam mo, hindi raw makakarating yung parents ni Alfred sa wedding namin. Bakit daw? Anong klaseng kasal yun? Ewan ko, Carla. Ewan ko. Thank you. Thank you, sir. Kung hindi ko pa pinastop ang aking credit card, hindi ka pa makikipagkita sa akin. Sorry, Dad. Marami kasi akong inaatupag ngayon eh. Ano pang masasabi ko? Ayoko namang lagi na lang tayo nag-aaway. Anong nangyari sa job interview mo? Sumipot ka ba sa interview? Ayun, pumalpak ako. Hindi ko kasi nasabi yung gusto niyang marinig eh. Alam mo ba kung ilan contacts ko ang aking kinausap para ma-interview ka sa posisyong yon? Pa, kasalanan ko ba kung hindi ko alam kung anong minimum wage ngayon? Anong ibig mo sabihin? Anong natutunan mo sa college? Ang natutunan ko, ayokong nagtatrabaho ako sa isang opisina sa Makati, nakaupo sa isang desk 8 hours a day for the rest of my life. Anak, kung hindi dahil sa pag-upo ko dito sa desk na ito ng 15 taon, wala sana tayo naging bahay. Wala akong perang ipapakain at ipagpapaaral sa inyong mga kapatid. Malapit na, Dad. Malapit ko nang malaman kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi pwedeng tutugtog ka na lang sa banda for the next 10 years. Mahalaga ang panahon. Kapag ito'y nakalipas na, hindi mo na may babalik pa. Nung nasa edad mo pa ako, gumagawa ko ng sarili kong pamahiin. Kapag may gagawin akong desisyon, pinagdadasal ko yon. At hinihiling kong pakitaan ako ng isang kalapati. Signal yon para malaman ko na tama ang aking naging desisyon. Ito naman ako. Kaya confident ako na tama ang aking ginagawa kahit anong mangyari. Dad, pahiram ulit ng credit card nyo. Pangako ko, next month kita babayaran. Alam mo nga pala yung kaklase mo si Paulo, Opo, yung anak ni Atty. Paras, yung kalaro ko ng golf. opo. Ayun, stockbroker na. Hindi nakatapos yun. Ewan ko kung anong nalalaman nyo tungkol sa stocks, pero ang laki ng kinikita niya. Kapag may nakita kang pagkakataon sa buhay, sunggaban mo kaagad. Saka mo na pag-isipan at panindigan. Yan ang dapat mong gawin.
Yes! Hindi naman ako pangit. Bakit palagi ako nabubulilyaso sa lalaki? Alam mo, parang ang weird ng feeling ng ikakasal na bukas, no? Parang there's no turning back. Alam mo, dapat hindi mo sinukat yung wedding gown mo. Sabi nila, malas daw yun. Baka hindi matuloy ang kasal. Alam mo, nagpahula ako kagabi. Tapos ang sinabi sa akin ng mga hula, meron daw siya nakitang maitim na ulap on my wedding day. Ano kaya ibig sabihin nun? Eh di, baka uulan. Magbaon ka ng payong. Eh ikaw, kailan man ang balak mong magpakasal? Ay, walang panahon yon. Basta ako, ang wedding gown ko, husing pinya na may perlas, tapos mahabang belo, mga 10 meters na nakasayad. Tapos, punong-puno ng flowers yung buong aisle ng simbahan. Parang ala Princess Diana na wedding of the decade. Eh di ba nag-divorce sila ni Prince Charles bago namatay si Princess Diana? Alam mo, ang hirap sa mga fairy tale weddings. Ilusyon na lang ang happiness nyo. Kung hindi mo naman masyadong mahal yung magiging asawa mo, pero mayaman, eh di, bonggahan mo na lang yung kasal, tapos lagyan mo ng konting ilusyon. Eh di, okay na. Ewan ko ba? Eh si mami lang naman talaga ang nagpakana nitong lahat eh. Eh hindi nga ba, ang weddings daw, para sa mothers talaga. Biruin mo, ang dami-daming gustong imbitahin ni mami sa wedding ko. Buti na lang, pinakap ako ni dad. Kaya, simple lang. So, okay lang sa akin kahit hindi na makarating yung parents ni Alfred bukas. 8 years from now, 30 na tayo. Sabi nila, mas malaki pa yung chance na makidnap tayo sa Mindanao. Kesa makahanap ng asawa sa edad na yon. Nakaka-depress, di ba? Eh bakit kasi binibigyan ng masyadong importansya yung kasal? Eh di ba kung tutuusin, ang importante lang, nagmamahalan kayo. Ikaw, anong motivation mo? Ay nako, sa sobrang busy ko, hindi ko na nga alam kung bakit ako magpapakasal. Pero alam mo, ang bilin sa akin ng mahuhula, sundin ko raw yung desisyon ko. Kailan ka nagpahula? Ha? Hmm? Hula? Wala. Ay, Carla, anong time na sa'yo? Ha? 12:30, bakit? 12:30? Oh my gosh! Naku, magmi-meet pala kami ni Alfred ng 12. Ooh. Don't speak, I know what you're thinking. Please don't give me reason. Don't tell me 'cause it's hurt. Don't speak, I know what you're thinking. Miss? Please don't give me reason. Miss? Don't tell me 'cause it's hurt. Miss! Don't speak. Sino ka? Nandyan ba si Alisa? Sino ka muna? Si DJ? DJ? Sige, dinhi. Ikaw ba yung nakapatugtog sa radyo? Ha? Oo. Anong pangalan mo? DJ nga ang pangalan ko eh. Niloloko mo naman ako. DJ talaga ang pangalan ko. May karugtong iyon. Hindi ba? Judy Mango, DJ Triggerman, DJ Jan. Romantic DJ. Romantic DJ? Sa AM o sa FM? FM. 101.1 DZZZ. Mabuti sa FM kasi hindi naman ako nakikinig dun sa AM kasi bado yun eh. Pati si Ma'am Sandra nagagalit sa amin pag nakikinig kami ng drama doon. Wala daw class? Bakit mo naman ako pinuntahan din eh? Itatanong ko lang sa'yo kung anong request mo. Request? Sandali lang, isusulat ko ha? Sandali. Bakit? Nasaan ang Ma'am Alisa mo? Ay, wala sila dito. Tinitingnan nila yung damit na pangkasal na gagamitin nila bukas. Magkasama siya ng magpinsan niya na si... Kailan ba si Carla? Hindi. Ay, si Sir Alfred. Sir, good afternoon po, sir.
Si Alisa. Wala po sila pero hinihintay po kayo ni ma'am doon sa loob. Yan ba ang mapapangasawa ng Ma'am Alisa mo? Oo, pero hindi ko nga yan gusto para sa ma'am Alisa ko. Mayabang kasi. Pag naglalakad naman parang may hangir ang pulo niya. Kaya lang naman nagustuhan ni mami niya kasi mayaman. Isang oras ako naghintay sa lobby ng hotel. So I just left without her. Kasi I had to meet up with my uncle. Galing pa siya sa London. Hindi ako pwede maging late doon. Nakakaya naman. Naisip ko at least, si Alisa, she can understand. Besides, it's her fault. Tsaka sabi ko sa kanya, pag akong kausap niya, dapat lagi siya on time. Naku, pasensya ka na, iho. Pasensya ka na sa batang yon. Alam mo kasi yang si Alisa, pag excited, nawawala ang sense of time. She's usually prompt. Baka lang na traffic. Hindi pa niya kasi kabisadong traffic dito. Kasi naman, hindi dapat siya lang ang nag-aasikaso sa mga preparasyon sa kasal. Si Ma'am Alisa mo may gusto ba sa kanya? Parang hindi kasi pag may usapan sila, hindi naman siya mukhang excited. Ako, alam mo, may kutob ako. Malakas ang kutob ko dyan eh. Parang hindi siya gusto ni Ma'am Alisa ko. Bakit kasi hindi ibigay ang pag-aasikaso sa ibang tao? Wala naman tayong problema sa pera, di ba? Dad, si Alisa ang may gusto ng lahat ng yon. Kasi Alfred gusto niya siyang personal na mag-asikaso ng lahat. Gusto niya talagang maging espesyal ang kasal ninyo. Hindi na siya nakakarating sa usapan namin. Tsaka feeling ko, hindi pa siya desididong pakasal sa akin hanggang ngayon. That's not true, iho. Ikaw nga lagi namin pinag-uusapan sa gabi. You have to work on the relationship. Hindi kusang mangyayari lang yan. Well, I can't wait long. Meron pa akong kliyente na naghihintay. Siguro naman walang ginagawa si Alisa ngayong gabi. Please tell her na magdi-dinner kami tonight. Baka pwede kami mag-date bago kami maging husband and wife. Mommy, please tell her I'll be picking her up around 8 p.m. Lalakad ka na ba niyan, iho? Naku, pasensya ka na doon sa anak ko, ha? Siguro nagsukat lang yun ng gown. Excited na excited kasi. Sige ho, mauna na ako. Sir! Oh. Taga-bridal car service ako. Baka pwede kayo na lang ang pumirma nitong rental agreement. Pinabayaran ko na kaalis itong full payment, Tsaka mukhang hindi ko narinig itong pangalan ng kumpanya nyo, Siguro, hindi kayo kasali sa top 500 companies, ano? Bago lang kami, sir. So, na-master nyo na ba ang art ng bridal car service? Oh, yes, sir. Important flower arrangements sa hood at sa bumper, white seat covers, white uniform for the company driver with matching white hat and white gloves. We try to be the best in town. Really? Sir, dito na lang kayo pumirma. Alam nyo, sir, maswerte kayo sa magiging asawa nyo. Ngayon lang kami nagkaroon ng kliyente na kasing ganda at kasing bait ni Ma'am Alisa. Maswerte siya na ako mapapangasawa niya. Alright. I'll see you tomorrow. Sige, sir. See you tomorrow. Ano yun? Anong pinapapirma mo kay Sir Alfred? Akala ko Deji ka. Sideline lang yon. DJ talaga ako, pero meron akong pinapirmahan para sa bridal car bukas. Sige, bye. Ay, tika. Ay, yung request ko. Oh, kailan ko yung marinig sa radyo. Okay. Sige. Mamayang gabi. Abangan mo, Ano nga bang istasyon? 101.1. Thank you, DJ Pookie. Bye-bye! Bye-bye, love. Daddy, hindi tama ang ginawa mo sa magiging manugang mo, ha? Siya ang hindi tama kung magsalita. Ikaw lang naman ang may gusto nito eh. Ni hindi tayo sigurado kung talagang mahal nga siya ng ating anak. Anong ibig mong sabihin? Sana, hindi kayo nagkamaling mag-ina sa mga plano nyo. Or rather, sana, hindi nagkamali ang iyong anak sa pagsunod sa mga gusto mo. At paano mo
babayaran ng loan mo sa kumpanya. Si Alfred lang ang makakatulong sa ating problema. Hindi lamang ito para sa akin, Ramon. Para kay Alisa. At para sa ating kinabukasan na maaaring mawala dahil sa utang. Dahil sa utang ng bankrupt mong kumpanya. Si Miss Alisa. Wala na ho, sir. Nakaalis na. Anong oras siya umalis? Kani-kanina lang ho. Okay, thanks. Di ba alam naman ni DJ na alaunang rehearsals natin, hindi alas 2? 2:30 na. Mag-aalas 3 na, wala pa rin siya. Siguro may natupag yung kumag na yon. Kagabi kasi para siyang weird kumilos eh. Bigla na naman umalis sa party yun. Tsak, umandar na naman yung kulo nun sa ulo. Alam naman yan, this is our biggest break. Tapos ganito pang gagawin niya. Labo. Hi, guys! I think may naiwan akong hikaw kagabi. Baka nahulog somewhere. Wala kami nadampot na hikaw habang nililinis namin yung kalat sa party mo. Sorry, na bad trip lang ako kagabi. Hindi ko kayo natulungan. Besides, si DJ naman ang dapat tumulong sa inyo eh. Wala pa ba siya? Hikaw bang hinahanap mo o siya? Aren't you acting like a jealous ex-girlfriend? On second thought, marami pa pala akong hikaw. I'll see you later sa club, ah. Kung nasa mood ako. Hello? O Manang, may tumawag na ba sa akin? Ha? Si DJ, hindi pa ba tumatawag? Naku naman, Manang. Tanungin mo nga sila lahat dyan. Ay nako, sigurado ka ba? Eh yung red dress ko, yung may stain, inayos mo na ba yun? Basta abangan nyo yung phone ha. O sige na nga. Kakainis. Ano ba minumukmuk mo dyan? Akala kasi ng DJ na yan, kaya niya magmatigas sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa ako tinatawagan. Hay nako, akala ko ba break na kayo? Eh, why are you still expecting na tawagan ka niya? Dati kasi, nagmamakaawa yun sa akin. Alam mo, huwag mo na rin siya isipin muna. Besides, ang dami-dami pang lalaki dyan na mababaliw sa'yo. Alam ko yun. Pero, kung gusto niya ng war, edi war. Hindi ako sisipot sa gig nila tonight. Kala niya, siya rin. Alisa? 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 What happened to you? Kanina dumating si Alfred galit dahil na-late ka raw sa lunch ninyo kanina. Natagalan ako sa pagsukat ng gown ko eh. Humabol ako sa hotel pero wala na siya dun. Tita, being the groom, dapat maghintay ang si Alfred. Hindi pala makaka-attend yung parents ni Alfred? Kailangan, pag sorry ka kay Alfred, yung parents niya, hahabol na lang daw sila sa big celebration sa New York. Actually, mas mabuti nga yun. We don't have to go out to entertain them. Alam mo naman, masyadong maaarte mga taong yun. Besides, mas gusto ko yung simple and private wedding. Alas 8 mamayang gabi. Ha? Susunduin ka ni Alfred for dinner. Iha, please naman. Try to make it up for him for being late, okay? Ha? Nga pala, may naghahanap sa'yo kaninang guy nakamotorsiklo. Akong hinahanap? Eh, yung maid natin ang nakausap eh. Ano nga bang pangalan nun? JJ ba yun? Nagko-confirm yata tungkol sa bridal car eh. Pero, parang siya rin yung nakita kong pasilip-silip sa bintana nung isang gabi. Si DJ? Pasilip-silip sa labas? Kagabi? Masakit ang ulo ko eh. Higa muna ako ah. Mom, Dad, excuse me. Sigurado na ako ngayon. Alam ko na ang gagawin ko sa buhay ko.
dumating ka na ulit, hindi na kita pakakawalan. Nagsasalita mag-isa. Matindi ni yata. Dalawang oras na siyang late. Nagkulong pa sa kubeta ng pagkatagal-tagal. Nagsasalita pa mag-isa. Pare, iba to eh. Siya yung babaeng hinihintay ko. DJ, mag-concentrate ka muna sa gig natin mamayang gabi. Ikakasal na si Alisa, wala ka na magagawa pa ron. Alam nyo, destiny na yung pinag-uusapan dito eh. Siya na yung babae para sa akin. DJ, minsan ang tao nabubuhay, namamatay nang hindi man lamang nila nakikilala ang tatagpuan ng kanilang soulmate. Hindi naman lahat ng tao nakakatuluyan ng kanilang soulmate. Eh paano nga? Kung kami talaga ang para sa isa't isa. Si Alisa ang magbibigay ng direksyon sa buhay ko. Hello? Oh, Alfred, what time are you coming over? What? Prepare for a trip? Right after the wedding, pupunta ka sa London? Hindi ako kasama? Eh, paano na yung mga plano natin? Of course, I'm disappointed. I'm so sick of being a nice girl. Anong oras ang lakad niyo ni Alfred? Na-cancel yung dinner namin. Bakit daw? Meron daw siyang mahalagang aasikasuhin na hindi daw maiiwasan. Pagtapos nga ng wedding namin, pupunta pa siya ng London. Parang lahat ng plano namin nagbago dahil nila sa trabaho niya. Ganyan talaga sa umpisa, Alisa. Pareho kayong mag-a-adjust sa isa't isa. Dad, hindi ganito ang ine-expect ko sa mismong wedding ko. Tense ka lang siguro. Normal lang yan sa eve ng weddings. Parang kami ng mami mo nung ikinasal kami. Iba ang wedding ko sa inyo ni Mom. Dad, ang wedding ko hindi normal. At least kayo ni Mom, you chose to marry each other. Alam kong medyo napabilis ang pagpaplano ng kasal mo. At alam ko ring maraming gumugulo sa isipan mo ngayon. But after a while, you will realize that this is the best for you and the whole family. Oo. Si Mommy ang nag-decide what's best for me. God, I left for New York para mag-aral ng gusto ni Mommy. Everything I do, si Mommy lagi nagpaplano. Kaya nga siguro hindi ko na alam what's best for myself eh. And you know what, Dad? Ito wedding ko, para sa iyo. Para sa business nyo. Sa ikabubuti ng business nyo, and that is the bottom line. If there is something you want me to do, sabihin mo lang sa akin. Dad, gusto ko muna mapag-isa. Bukas na ang kasal mo, Alisa. Dearest Joanna, ang biggest regret ko ngayon ay ang absence ng aking best friend on my wedding day. My other regret is that I just met someone. His name is TJ. Matagal ko nang hinahanap ang kasiyahan kong biglang nawawala at di ko maintindihan kung bakit parating ganyan. Bakit ba bigla na lang
sa'kin. Totoo na ba kaya ito? O palayo na kaya ang kamalasan ko? Hindi ko akalain na ikaw ay darating. Totoo na ba kaya ito? O hanggang ganito lang ang buhay ko? Hindi ko akalain na ikaw ay darating. Darating para sa'kin. Para sa'kin. Para sa'kin. Para sa'kin. Para sa'kin. Buti nakarating ka. Sayang nga, hindi ko naabutan yung set nyo eh. Okay lang yon. Ang importante, nandito ka ngayon. Thank you. You're welcome. Yan ang problema kay Alfred. Parang wala yata akong mararanasang honeymoon stage. Baka hindi siyang soulmate mo. Paano mo ba nalalaman ng soulmate? Alam mo kasi yung soulmate yan yung pag masaya ka, pag kasama mo siya, pag medyo natetense ka, pag nakikita mo siya, at saka pag hinahanap-hanap mo siya, at saka pagka gusto mong manood ng banda niya. Yun. Ang sweet nyo namang dalawa. Carla, hindi mo naiintindihan eh. Oo, hindi ko maintindihan. Carla, please. Wala naman ako masamang Intensyon intensyon eh. na gawin siya sa akin? Carla, ano ka ba? Kung sa bagay, wala na tayo. I dropped you out of my life this morning. At ikaw naman? Alam ba ni tita na nandito ka ngayong gabi for a last-minute fling? Sabi ko na nga ba, ikaw narinig ko eh. Halika, sumama ka sa akin. Mapapakilala ko sa isang lalaking gwapo at mayaman. Best friend yun ng ex-boyfriend ko eh. At ikaw siguro yung bridge nila, no? Well, baka kailangan nyo pa ng privacy. Wala naman akong mapapala sa isang trying hard na rock singer na walang kinabukasan na katulad mo. At ikaw naman, Alisa, in case you've forgotten, bukas na ang kasal mo. Baka naman makalimutan mong siputin dahil busy-busy ka sa pangaagaw ng boyfriend ng may boyfriend. I'm sorry. DJ, it's not your fault. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Meron akong alam na lugar na tahimik where we can talk our free minds. Masarap ang hangin doon. DJ, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Kapag nandito ako, feeling ko, ang lawak-lawak ng mundong ginagalawan ko.
pakiramdam ko, magagawa ko lahat ng gusto ko. Ikaw, nagagawa mo ba lahat ng gusto mo? Lahat ng gusto ni Mommy, ginagawa ko. Kung anong isusuot ko, kung anong kilos ko sa harap ng tao, yung pag-aaral ko sa New York, hindi ko naman ginusto yun eh. Si Mommy kasi dati, hindi siya pinayagan ng father niya kumuha ng music. So kailangan, ako ang kumuha. Siya rin nagpakilala sa akin kay Alfred. Sabi niya sa akin, kailangan ko rin makapagmabutihan. Next thing I knew, kasal ko na pinaplano nila. Pero, ba't ka pumayag? Ewan ko. Malungkot kasi ang buhay sa States eh. Nadala na lang siguro ako. Ang sabi ni Mommy, she knows what's best for me and our family. Tita, I broke off with DJ kanina kasi I found out he's fond of chasing innocent girls. Tapos, pinaglalaruan niya lang. DJ ba ang sinabi mong pangalan niya? Oho, yung nakita niyong pasilip-silip sa harap ng bahay, yung nakamotorsiklo. Yan bang si DJ? Kilala mo siya? Hindi ba siya yung DJ Pogi na romantic na may motorbike? Tell me, hindi mo mahal si Alfred, ano? Nayayabangan ka sa kanya. Feeling niya siya ang pinakamayaman sa Bacolod. Pinakagwapo sa Maynila. Kaya hindi mo siya gusto. Chismoso ka, no? At ang rason kung bakit mo siya pakakasalan, gawa ng may malaki siyang share na ilalagay sa business ng daddy mo. Ewan ko ba? Ang bottom line lang naman ito eh, maisave ko yung business ng pamilya. Para sa daddy ko. Pagkatapos ano? Tapos, tinanong niya yung mga information tungkol kay Ma'am Alisa. Impormasyon? Baka may masamang hangarin. Baka may binabalak siyang humingi ng ransom. Alam mo, Alisa, hindi mo naman obligasyon ng payamanin ng mga magulang mo eh. Hindi mo rin obligasyon ng sagutin ang mga tungkulin nila. Ang obligasyon mo ay para sa sarili mo, para sa magiging asawa mo, para sa mga magiging anak mo. Ay, sus! Alam mo kung magsalita ka, parang na-experience mo ng lahat. Pero, buti ka pa. Alam mo na yung gagawin mo. Eh ako, hindi pa. Alam mo, that's the feeling I always knew all my life. Until yesterday. For the first time, naging malinaw kung anong gusto ko sa buhay. Hello, police? I beg your powder? Wait a minute, please. Ma'am? Hello? Sergeant Cunanan ba ang pangalan ninyo? This is a clear case of kidnapping. Oo, sa lalong madaling panahon. Ngayon din! She's our only daughter! Lisa, I just have one thing to say to you. Mahal na mahal kita eh. DJ, please. Huwag mo nang gawing komplikado ang buhay ko. Umuwi na tayo. Sigurado hinahanap na nila ako. Basta, gagawa ko ng paraan.
This is your fault, Ramon. Kapag may nangyari kay Alisa dahil pinayagan mo siyang umalis kanina, hindi... Kaya tayo nagkakagulo dahil sa mga plano mong walang katuturan. Kasalanan tong lahat ni DJ. Ginamit niya si Alisa para gantihan ako. Ipabibitay ko siya kapag may ginawa siyang masama kay Alisa. Tita, can I borrow your phone? Thank you. Hello? Si Carla to. Oh. Si DJ kinidnap ni si Alisa. What? Oo, hanapin niyo siya. O sige, hanapin namin siya. O sige, bye. Para si Carla yon. Si DJ daw kinidnap si Alisa. Boss, pwede hanggang sakayan? Sige, sakay na. Halika. Salamat po. Walang anuman. Ingat kayo, ha. Baka mapagod yung misis mo. Maraming salamat ho, miss pa po ako. Ah. Bukas pa yung kasal. Sana naman maging maganda ang pagsasama ninyo na magiging mister mo. Paano po? Sige, Manong. Maraming salamat po. Ay, DJ, tamang-tama may taxi! Halika dali! Paano? Salamat nga pala. Para saan? Sa company mo ngayong gabi. I'll see you tomorrow. Pangako ko sa'yo, gagawa ko ng paraan. Alisa! Anak! Ikaw ba si DJ Paredes? Sumama ka sa amin! Sandali! DJ! Bakit ho? Anak! Saan mo dinala ang anak ko? Nagpahangin lang po. Nagpahangin? Nagsisinungaling ka? Pwede ba pusasan nyo na yan at baka makaalpas pa yan? Pati pinsan ko, gusto mo pang lokohin. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin nyo na yan sa presinto! Dalhin nyo na yung manyakis na yan! Wala siya ginagawang masama. Saan ka ba niya pinilit pumunta, Alisa? Dad, akong sumama sa kanya. Alisa, masama ang hangarin niya sa'yo. Gusto kanyang kidnapin. Walang gustong manghidnap. Sige, pabayaan na lang siya. Hindi lang siguro nagkaintindihan. Ihatid na lang ang lalaki niyan sa labas. Hoy, DJ! Ayaw na namin makita ang pagmumukha mo. DJ! Alisa! Aba, ano to? Tearful farewell scene? Romeo and Juliet, ah. Iha, are you okay?
Saan niyo ho ba nakuha yung idea na nakidnap ako? Eh, hindi nga ba't siya yung pasilip-silip dyan sa labas kagabi? At saka siya yung nagtatanong sa maid natin. Sabi pa ni Carla. At ano pa yung pinagsasasabi mo, Carla? Alisa, pinoprotektahan lang kita. O gusto mo lang gumanti kay DJ? Girls, please. Teka, akala mo siguro, just because New Yorker ka, cool ka na. Kaya lahat ng mga lalaki magkakagusto sa'yo. Even my ex-boyfriend. Akala mo, karangalan sa akin, ang maging maid of honor para sa pinsan kong mang-aagaw ng lalaki? Go to your room, Alisa. Wow! At munti ka pang mapresinto. Ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Ha? Ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pa itong kung ano-anong kabaliw ang ginagawa mo? Puro katarantaduhan na nasa isip mo, ha? Pare, cool ka lang! Lumalabas tuloy ang pagkamacho ni Cholo dahil sa galit sa'yo. Nung nasa taas kami ng bundok, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Mahal ko siya. At kahit na naguguluhan siya sa mga nararamdaman niya, alam ko na maaaring may pagmamahal siya sa akin. Chong, pare, best friend. Sasama siya sa akin. DJ, sigurado ka bang hindi lang libog yan? Dito eh. Dito talaga. Tutulungan ka namin. Kaysa masiraan ka ng bait. Ready, boys? Ready?
Saan ba sila mga galing? Pasensya ka na, anak, ha? On the way na yun, eh. Halika, pasok muna tayo. Ayan na sila! Oh, bakit tayo lumampas? Bakit lumagpas sila? Ma! Sila ba yun? Ano ba ibig sabihin nito? Eh sir, may nasira po yata. Sandali lang ho. Late na tayo dahil sa bagal ng takbo mo. Ngayon nasiraan ka pa. Cholo? Ikaw pala yan? DJ, ano tong ginagawa mo? Tinutupad ko na ang aking pangako. Anong kalokohan to? Kami po talagang nagmamahalan. Alisa, ngayon na ang pagkakataon. Oh my God! Mami! Sino ba ngayon? Bakit sila tumigil? Alisa, pumunta ka rito. Mahal na mahal kita, Alisa. Gagawin ko ang lahat, mapunta ka lang sa akin. Dad, Alisa, isipin mong iyong kinabukasan. Dad, I'm sorry. Si DJ, siya yung... Sir, sila naman talagang bagay sa isa't isa. Kikidnapin nila si Alisa tulad ng hinala ko kagabi. Ano, Mami? Pupuntahan ka ba? Wag! Sige. Ngayon na! Teka, bahala ka na. Sige na, baka maabutan pa kayo. Habulin mo na! Tulungan natin si Alfred. Thank you, Dad. Mag-ingat kayo.